Okay mga ka-trigger, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At bago ako bumati sa inyo ay gusto ko munang basahin ang katanungan ni Jonathan Maga. Ang sabi niya, Boss, good day po. Paano po palambutin ang trigger pull ng 1911? Thanks po. Okay? At bago natin niya sagutin ay babati muna ako ng isang mapagpalang araw sa lahat, lalo tigit sa mga OFW, sa mga panig kayo ng mundo. Anumang oras dyan, dalangin ko tayo ay walang karamdaman. Ingatan natin ating mga sarili at ilayo nawa tayo ng ating Panginoon sa mga disgrasya. Okay? At gayon din sa lagi kong sinasabi na ako ay huwag ninyong hanapin sa Pilipinas sapagkat ako ay nandito sa Kuwait nagtatrabaho bilang isang firearms instructor, gunsmith. At 20 years na ako dito. So huwag na niyo ako hanapin sa Pilipinas. Maraming naghahanap sa akin. Ayan, at gusto kong pasalamatan ang ating 31,800 plus na mga subscriber. Lalo tigit to sa mga nanonood ng videos na hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo isang charity vlogger. At kaya ako gawa ng YouTube channel para makatulong sa ating mga kababayan sa pamagitan ng pagtuturo, at ang kinikita ko dito ay tinutulong ko sa 6 na estudyante. Ayan, at ako'y nagpapasalamat kay Alfredo Isidro at nagpakilalang Odisipay ng Las Piñas. So nagpadala sila sa ating GCash, ito yung number para sa ating mga tinutulungan. Okay, at yung mga nagpadala paki ano yung pangalan ninyo para mapasalamatan ko rin kayo. At yung mga magpapadala pa ay maraming salamat sa inyo. At kung gusto niyo kayong ma-shout out tuwing vlog ko, ay magpadala kayo. Okay, maraming salamat sa inyo. Ayan, pupuntahan na natin yung katanungan ni Jonathan na kung paano palambutin ang trigger pull. Okay, bababa ko na yung camera para makita ninyo yung ating mga props. Yan. Okay, meron tayo ditong isang liha, kapiraso lang. Ang number nito ay 1,000 o 1,005. Okay, ang gagamit ng mas magaspang pa doon. 1,000 to 2,000 po. Yan, mapino lang. Fine. At ito ay dinikitan ko ng double tape na manipis. Kung wala kayong double tape, pwede ninyong i-rugby. So, ididikit natin ito. Parang sticker siya. Ayan. Ididikit natin ito sa isang bubog para flat siya. Ayan. Dinikit natin siya sa isang bubog. Mas maganda yung nakadikit. At ang gagawin lang natin ay kukunin natin yung kanyang sear. Hindi ko na pinakita sa inyo yung pagbabaklas sapagkat may video na tayo kung paano ito binaklas. Hanapin na lang ninyo sa ating mga video yung pagbaklas at pagbuo. So ganito, kung po pwede, lagyan din ninyo maglagay kayo ng masking tape dito sa katabi. Okay, lagyan ninyo ng masking tape dito. Yan, para pumantay siya. Para pantay siya, okay? Meron siyang masking tape at meron siyang liha na pino. So ang gagawin natin ay ipapalis natin ito. Ipapakita ko sa inyo kung bakit. So ang gagawin natin, igaganyan lang natin siya at iikot-ikot natin ganun. Wag yung ito lang ang itatama natin sa sa liha. Okay, hindi yung kabuuan niya. Yun lang parang tuka niya. Okay, gaganon lang natin, ipapalis natin ng paganon. Yan. Para maalis yung, kasi nagkakamiron niya ng nagkakamiron siya dito ng hindi siya kailangan medyo matanggal natin yung talas dun. Yung talas na yun. So, ganun lang. Igaganyan lang natin siya. Okay. Ayan po ay, ang tawag dyan ay polishing. Papalis lang natin siya. Ganun lang natin. Okay. Kinakailangan ay flat na flat siya. At nakadikit yung liha. Nakadikit. Kapirasong liha lang. Inulit ko, ang number ay 1,005 to 1,000 to 2,000 ang huwag kayong gagamit ng mas magaspang. Ayan
Alsin natin yung talas. Okay? Yung pinakang kanto. Ayan. So, wag natin susubrahan. Parang ganito lang ang nangyari sa kanya, oh. Okay? Ayan ako. Alsin natin yung matalas dito. Okay? Ganun lang ang gagawin natin. At pagkatapos niyan, ay ito naman kanyang magazine ring. Itong magazine ring, kailangan ito ay makinis na makinis sapagkat ito ay nagkakameron din ng friction dito. Habang kinakalabit ninyo ito, ay gumaganyan yan. Sumasabit yan sa mga sidings. Ngayon, kung ito ay may mga carbon na, madumi na to, ay nagkakameron niya ng additional na bigat sa trigger. So, kukuha tayo rin ng liha, same na liha, at lilinisin natin ito, ipapalis din natin ito. Papalis natin itong dalawang side na to. Yan. Papalis natin yan. At gayon din dito, titingnan natin kung may mga sinasabitan dito. Okay, baka yan ay may mga tama-tama dyan, madumi yan, may sinasabitan yan, kinakailangan yan ay flawless. Okay, pagkatapos nyan, ay kailangan din nating linisin yung wall. Yung pinakang wall. Okay, kailangan natin dyan ay kukuha tayo ng Johnson badge. Okay, kasi may pinapasukan ito dyan eh. Okay, yung pinapasukan niya, ganyan, nakaganyan kasi siya dyan. May pinapasukan siya dyan. So, lilinisin din natin yung yung pinakang pinapasukan niya. Tatanggalan natin ng dumi kamukha niya, no? Lilinisin natin yung may kanal siya dyan eh. Lilinisin natin yan. Ano? Kailangan malinis yan. Pagkatapos ay lalagyan lang natin ng kaunting langis. Yan. Lilinisin natin yan. Okay, pagka malinis na yan, kamukha niyan, dapat malinis yan. Ngayon, pag ito ay masikip, dapat ito ay swabe dito. At titistingin ninyo ang nito. Dapat ay swabe. Okay? Ito. Ngayon, kung medyo mahigpit yan, kamukha nito, medyo mahigpit, pipili ninyo siyang i-press ng konti-konti lang. Pipress ninyo ng konti-konti. Kasi baka yan ay masyadong naka-expand, nakakadagdag yan ng Yan, ipipress ninyo ng konti at isusukat ninyo siya dyan, na wag naman yung kalog. Yan o. Yan. Parang mas maano siya. Mas, kumbaga mas lumalaro siya. Gaganon ninyo ng konti. Wag ninyo susubrahan. Yan. At o nga pala, ito yun naman yung, kaya may maliit na allen screw yan dyan. Yan yung adjustment ng trigger travel. Yung slack na tinatawag. Okay, bahala na kayong dyan. Magtimpla niyan. Kayo na magtitimpla niyan. Okay. Yan. Para yan ay yan ang isa sa pagpapalambot ng Okay? Pagkatapos niyan, ito naman kasi pag kinakalabit ninyo, ito yung nagpapabalik sa trigger, itong mataas na to. Itong mataas na to Ito. So pagka ito ay sobrang naka-forward na ganyan, di yung trigger ninyo, papakita ko sa inyo Kasi dito nakalagay yan. Dito nakalagay. At yan naman ay nakakonekta yan dito. Kumbaga, ito yung ng trigger. Ito. Kaya trigger return, kaya na bumabalik yan. Ngayon kung sobrang tigas nito ay natural, matigas din yung trigger. Okay? At yan din ang kumukontrol ng sear. Dahil nandito yan ang kumukontrol ng sear. Pagka kinalabit ninyo ay ito ay itutulak. Ito ay itutulak nito yan. Itutulak yan. So pagka matigas ito ay matigas din.
ang trigger. So, medyo i-tune up lang ninyo ng konti, medyo baliin lang ninyo ng konti para hindi naman siya, kumbaga hindi siya tulak na tulak. Tama lamang na pinapabalik niya itong ano. At pag yan ay napasubra naman, ay hindi mag-hammer down naman yan. Mag-hammer down yan. So, yun ang ano dyan, yun ang isa pang makakapagpalambot ng trigger ito. Okay? At ito, wag ninyong gagalawin ito. Wag ninyong gagalawin sapagkat pag yan ay ginalaw ninyo, pag yan ay hindi na, kasi ganyan yan eh. Diyan yan kumakagat eh, ayan o. Yan ang magkalaban eh. Magkaganyan yan. So, pagka matigas yung spring dito, pagka matigas yung spring dyan, mahirap ninyong makalabit. Okay yan. Yan ang ano niyan. Nakaganyan yan. So, sana may natutunan kayo sa akin ngayon dahil marami rin ang nagtatanong nito at ngayon ko lamang nabigyan ng video, nalagyan ng videos. So, yan lamang ang matuturo ko sa inyo at kung may alam pa kayo, edi i-share ninyo para may share din natin sa ating mga subscribers. So far, ganun lang ang ginagawa kong pamamaraan dyan. At ang masasabi ko lang sa inyo ay mag-ingat din kayo. Huwag kayong banat ng banat na yan ay ginagawang trial and error. Ang gunsmith po ay kinakailangan ay may tinatawag na patience. Yung patient na yung may pasensya tayo. Hindi yung mainipin. Gusto natin sa isang try lang ay nakuha na natin yung gusto natin. At kung nakuha na natin, wag na natin pasubrahan dahil pag napasubrahan yan, lahat ng bagay na magiging pasubra ay hindi maganda. So ayan, ito lamang ang aking masasabi sa inyo hanggang sa muli natin video. Sana nakatulong ito. At mapapansin niyo na ako ay hindi nag-edit ng video. Kung may mali na nasabi ay kayo nang balang mag-correct. Maraming salamat sa inyo and God bless us all.